Angel dictates to Moses the primeval history, the creation of the world and institution of the Sabbath. And the angel of the presence spake to Moses according to the word of the Lord, saying, Write the complete history of creation, how in 6 days the Lord God finished all his works, and all he created, and kept Sabbath on the 7th day, and hallowed it for all ages, and appointed it as sign for all his work. As for the first day he created the heaven which are above, and the earth, and the waters, and all the to which each served before him. So, kinirate si Moises ang sumulat ng Genesis. O, yan o. Tingnan mo, sabi o. And Moses, inspect to Moses according to the word of the Lord, saying, Write the complete history of creation. So, si Moses ang sumulat ng history ng Genesis. O, sabi, how in 6 days the Lord finished all his works, and whole he created and kept Sabbath on the 7th day, and hallowed it for all ages, and appointed it as design for all his work. So yung Sabbath pala ay sinyalis ng kanyang paggawa, sign for all his work. Ayan o, for all, and in 6 days, and appointed it as sign for all his work. So, yung Sabbath day pala ang sinyalis ng kanyang paggawa, di ba? Sabbath. For the first day, he created the heavens which are above, and earth, and water, and all spiritual spirits, and all spirits which serve before him, the angels of the presence. So, ikinirate niya yan, the angels of sanctification, the angel of the spirit of fire, of the spirit of the wind. So, yung angels, and the angels of spirit of fire, and the angels of the spirit of the winds, and the angels of the spirit of clouds and darkness, and snow, and of hail, and of hoarfrost, and the angels of the voices, of the thunder, and of lightning, and the angels of the spirit of cold and heat, and the winter of spring and autumn. So may mga kanya-kanyang angel pala to, no? May mga kanya-kanyang spirit. Parang sa Tinkerbell, may kanya-kanya silang gawa, no? Mga angel. Tapos, walang angel na tamad eh. Kasi ayan o, may kanya-kanya silang assignment, no? Walang angel na tamad. Tao lang ang tamad. And the light dawn and day which he had prepared in the knowledge of his heart. And thereupon we saw his work, and praised him, and lauded before him on account of all his works. For 7 great works did he create on the first day. And on the second day, he created the firmament in the midst of the water. So, meron palang firmament, ano? And the water were divided on the day, half of them. On that day. So, nahati yung tubig on that day. Half of them went above. So, yun yung naging sky o clouds. Diba? Yung kalahati ng tubig, pumailan lang. Yun ang naging clouds, 'di ba? Naging clouds o ulap. And then yung kalahati naman, yun yung naging dagat. And half of them went above, and half of them went down below the firmament that was in the midst over the face of the whole earth. And this was the only work God created on the second day. Tapos, on the third day, he commanded the waters to pass from off the face of the whole earth into one place, and the dry land to appear.
So, ibig sabihin, on the third day, He commanded the water to pass from off the face of the whole earth. So, merong water sa outer space and dry land to appear. So, and the water did as He commanded them, and they retired from off the face of the earth into one place outside of this firmament, and the dry land appeared. So, yun pala siguro ang, kasi pinalitaw niya yung kalupaan. And on that day, He created for them all the seas according to their separate gatherings places, and all the rivers, and the gathering of waters in the mountains, and all the earth, and all the lakes, and all the dew of the earth, and seed which is sown in all sprouting things, and fruit bearing trees, and the trees of the wood, the garden of Eden, in Eden, and all after plants after their kind. These 4 great works God created on the third day. So, marami siyang ginawa sa ikatlong araw. Yung paggawa niya ng dagat, tapos yung paggawa niya ng ilog, yung paggawa niya ng tubig sa mga kabundukan, lahat ng mga lakes, tapos yung mga dew of the earth, yung mga moisture, hamog, and the seed which is sown, o yung mga buto, lahat, fruit bearing trees, trees of the wood, garden of Eden, in Eden, and all plants after their kinds. And on the fourth day, He created the sun and the moon. Sa ika-4 na araw, kinirate niya yung araw at saka yung moon. On the fourth day, ika-4 na araw. And set them in the firmament of the heavens. So, nilagay niya yung tawag yan yung moon at saka yung sun sa firmament ng heaven, to give light upon all the earth, and to rule over the day and the night, and divide the light from the darkness. So, dinivide niya yung liwanag. Ang moon kasi, ang source ng liwanag talaga ay araw. Tapos, yung liwanag na yan, tumatakbo sa buwan. Tapos, nagkakaroon ng reflection. Nagkakaroon ng reflection sa earth. Siguro meron pang ibang tinatawaan ng liwanag galing sa buwan. Hindi lang natin alam. Pero alam ko ang buwan kasi para lang sa earth yan. So pag tumama yung liwanag sa moon, babagsak siya sa earth. And God appointed the sun to be the great sign of the earth for days. O so yung araw, yung liwanag ng araw para sa araw. And the great sign of the earth for days. And for Sabbath. So, and for months, and for feasts, and for years, and for Sabbath of years, and for jubilees, and for all seasons of the years. So, yung araw ang tinalaga niya dyan. So, yan yung naging symbol. And it divided the light from the darkness. For prosperity, and all things may prosper which shoot and grow on the earth. These three kinds He made on the 4th days. So, ginawa niya sa ika-4 na araw yung sun, yung moon, dinivide niya yung liwanag at saka yung dilim. So, yung sun naging simbolo para sa araw, at yung moon naman naging simbolo para sa gabi. Tapos yung sun ang naging tanda ng mga sabat, ng buwan, ng taon, ng piyesta ng taon. O yun, yung piyesta ng jubilees and Sabbath. And it divided the light from the darkness. O yan, ika-4 na araw yan. On the 5th day, He created great sea monster in the depths of the waters. O ito na may ika-5 araw, gumawa siya ng mga great sea monster sa kalaliman. For these were the first thing of flesh that were created by His hands.
So, yung mga isda, ang isa sa sabi, He created great monster in the depth of the waters. Ito yung kauna-unahang bagay ng laman. Ito yung kauna-unahang bagay na ginawa niya na may laman. So, ibig sabihin, yung mga isda, yung mga monster sa kalaliman, yun yung mga bagay na ginawa niya. Yun yung kauna-unahang bagay na ginawa niya na may laman. 'Di ba? For these were the first thing of flesh that were created by His hand. Fish and everything that moves in water, and everything that flies, the birds and all their kind. So, ang ginawa niya kauna-unahan na may laman ay ang mga malalaking isda, yung mga monster sa kalaliman ng dagat, at lahat ng mga lumilipad, ibon, at lahat ng uri ng ibon. So, ginawa niya yan sa yan ang kauna-unahang nilalang na may katawan o may flesh, may laman. And the sun rose above them to, ikalimang araw yun ikalimang araw. And the sun rose above them to prosper. Alalahanin natin, ang isang araw ng Diyos ay 1,000 taon sa tao. So, kung ikalimang araw yan, ibig sabihin, 5,000 years na yan. 5,000, 1,000 taon sa tao. 1,000 years sa tao, isang araw sa Diyos. Ikalimang araw na yan, ibig sabihin, 5,000 years na yan. Nang gawin niya ang ika 5,000 years na ng mundo, nang gawin niya yung mga isda at lahat ng ibon na lumilipad. Lahat ng uri ng ibon na lumilipad, di ba? And the sun rose above them to prosper them, and above everything that was on earth, everything that shoot out of the earth, and all fruit-bearing trees, and all flesh. These three kinds He created on the 5th day. So, 3 bagay ang nilikha niya sa ikalimang araw. 5,000, ika 5,000 years na ng mundo nang likhain niya ang araw, yung buwan, yung mga isda, at yung mga ibon. Lahat ng mga puno na namumunga. Lahat ng mga punong namumunga. These three kinds He created on the 5th days. The sun rose above them to prosper them. Above everything was on the earth, everything that shoot out of the earth, and all fruit-bearing trees. So, lahat ng mga damo at mga puno. Tapos, lahat ng laman, yung isda, yung ibon, yan yung mga kinirate niya sa these three kinds He created on the 5th days, sa ikalimang araw. So, ika 5,000 years na ng mundo yan. And on the 6th day, ito, ika-6,000 ika 6,000 years ng mundo. Nung 6,000 years na ang mundo, ginawa niya naman ang mga hayop, mga baka, lahat ng gumagalaw. And after all this, He created men. So, nung ika-6 na araw, ginawa niya yung mga hayop na gumagalaw sa mundo. Yung baka, lahat ng gumagalaw na may laman. Tapos, ginawa niya ang tao. Ika 6,000 years ng mundo, ika 6,000 years ng mundo, ginawa niya ang tao. Ang babae, ang lalaki, binigyan niya ng dominion sa kapamahalaan sa mundo. Lahat binigyan niya ng kapamahalaan ng tao sa mundo, dominion sa lupa, sa dagat, lahat ng lumilipad, lahat ng mga beasts, lahat cattle, over everything that moves on the earth, and over the whole earth. And all of these, He gave him dominion. And these 4 kinds He created on the 6 days. So, 4 na bagay yung ginawa niya nung ika-6,000 taon ng ika 6,000 years ng mundo. Yung tao,
Ika 6,000 years ng mundo, yung tao, yung mga hayop, baka, lahat ng gumagalaw sa mundo. Yung mga bees, tao, hayop, lahat ng gumagalaw sa mundo, may laman, lahat ng lumilipad ng may laman. Lahat, binigyan niya ng dominion ang tao, na pamahalaan niya lahat yan, yung mga monster sa sea, binigyan niya ng dominion ng tao. So, ibig sabihin, pamamahalaan nila ang dagat, ang mga isda sa dagat, pamamahalaan nila ang hangin, ang mga lumilipad sa hangin, pamamahalaan nila ang lupa, lahat ng gumagalaw sa lupa, at pamamahalaan nila lahat ng halaman o fruit-bearing trees. O 4 yung pamamahalaan ng tao. Ang tao ang mamamahala sa dagat, lahat ng gumagalaw sa dagat. Ang tao ang mamamahala sa hangin, lahat ng lumilipad sa hangin. Ang tao ang mamamahala sa lupa, lahat ng gumagalaw sa lupa. At lahat ng halaman at damo na tumutubo sa lupa, pamamahalaan ng tao. So, tao ang may dominion dyan. And there were altogether 220 kinds. These 4 kinds he created on the 6 days, and there were together 220 kinds. So, dalawa. Ewan ko ano ibig sabihin nito. And he finished all his work on the 6 days. So, sa ika-6 na araw, natapos niya. Tingnan, basahin natin itong 14. And after all this, he created men and women, and women created he them, and gave him dominion all over, that upon earth, upon seas, and everything that flies, and over the beasts, and over cattle, and everything that moves on earth, and the whole earth, and over all this he gave his dominion. And these 4 kinds he created on the 6th day. So, ika-4 ng araw yun, ha. Yung lahat ng gumagalaw sa dagat, lahat ng lumilipad, lahat ng lupa, yung mga bees, yung mga may laman sa lupa, at lahat ng halaman. Ginawa niya yan sa ika-6 na araw. Ika-6 na libong taon ng mundo. 6,000 years. So, lahat sabi, they were together, and there were altogether 2, 2 uri ng tao, and 20 kinds ng mga iba't ibang uri ng gumagalaw sa lupa, sa dagat, sa hangin, at mga halaman. And he finished his all works on 6 days. So, isa ika-6 na libong taon ng mundo, natapos yung gawa ng Diyos Ama. Ika-6,000 years. He finished all his work on the 6 days, all that is in the heavens and on the earth, and in the seas, and in the abyss, and in the light, and in the darkness, and in everything. So, lahat yung nagawa niya sa ika-6 na libong taon ng mundo. He gave us a great sign, the Sabbath day, that we should work 6 days, but keep Sabbath on the 7th day from all his work. Itong Sabbath ba, pamamahinga to eh. Sabbath, diba? Namahinga siya ng ika-7 araw. So, yun ang ibig sabihin ng Sabbath. Pero, sa panahon natin ngayon, ano ba ang kaibahan ng Sabbath sa Pasko? Ano ba ang Sabbath? Diba Pasko at Sabbath iisa? Kasi ang Sabbath pamamahinga eh. Pamamahinga ng Espiritu. Ang Diyos Ama ay namahinga nung ika-7 araw. Ika-7,000 years na mahinga ang Diyos Ama. So, sino yung namahinga? Ang Espiritu ang namahinga. Sino ba ang kapahingahan ng Diyos Ama sa ngayon? 'Di ba? Ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, teka, may tanong tayo. Tanong natin kay ChatGPT. Sige. Okay. Ang sabi kasi, ibig sabihin ng namahinga ang Diyos Ama sa ika-7 araw, ibig sabihin, nung ika-7,000 years, nung ika-7,000 taon, 7,000 taon, 7,000 years, nang likain niya ang mundo, namahinga siya. Pero hindi ibig sabihin na napagod siya.
Ang ibig sabihin ng pamamahinga ay ito. Isaiah 40:28. Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na ang Diyos Ama ay walang hanggang Diyos? Ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makakaunawa. So, ibig sabihin, yung salitang rested, hindi ibig sabihin na pagod ang Ama. Ibig sabihin lang, hindi lang natin kayang arukin yung kanyang isip. Ibig sabihin lang, ang rested sa atin yun, mga tao, na mahinga siya. Pero, sa unawa ng Ama, hindi siya namamahinga. Maaring sa ating isip lang yun, sa mga tao. Pero sa ikapitong libong taon ng mundo, hindi porke sinabi na hindi siya gumawa, ibig sabihin na mahinga siya. So, hindi ibig sabihin nun na napagod siya. Ibig sabihin na mahinga lang siya. Sa Diyos Ama, hindi siya kumilos nung ikapitong libong taon. O, di ba? Kasi hindi nga natin maunawaan ang kanyang pag-iisip. Walang nakakasayod ng kanyang pag-iisip. Ibig sabihin na walang nakakaalam ng kanyang ginawa nung ikapitong libong taon. Para sa atin, hindi siya kumilos. Pero sa Diyos Ama, maaaring kumilos siya, pero hindi lang natin alam. O sinabi niya lang. Kasi sino ba nagsulat niyan? Si Moises eh. Ano ba, sino nagdikta ang mga anghel? Baka maaaring sinabi ng Diyos Ama, sabihin nyo na mahinga lang ako. Pero hindi ibig sabihin sa Diyos Ama na hindi siya kumilos. Kumilos siya. Pero yun lang ang sinabi niya na mahinga siya. Okay? So, ito pa yung sinabi natin. So, yun yung tanong, ha? Who rested? So, ito pa ang tanong. Diba? Mag-isip tayo. Diba ang sabi, yung ikapitong araw, 7,000 years ng mundo, hindi nga nagtrabaho ang Ama, na mahinga siya. Pero hindi ibig sabihin na napagod siya. So, ginamit lang yung salitang na mahinga, terminology lang yun, applicable sa mga tao. Pero sa Diyos Ama, hindi applicable yun. Maring ginamit lang yun para maunawaan lang ng tao. Pero walang nakakaunawa sa isip, pag-iisip ng Diyos. Okay? So, eto na ngayon ang tanong natin. What is the meaning of Sabbath according to Bible? And what is the meaning of Passover? What is the difference between the two? Is they the same? So, yan ang tanong. So, yung meaning daw ng Sabbath, the word Sabbath comes from the Hebrew Sabbath, Shabbat, meaning rest or cease. It rooted in Genesis 2 and 3 when God rested on the seventh day after creation. Hindi ko muna rested at pagod, ha? Hindi napapagod ang Diyos kasi siya ay espiritu. Alalahanin natin, ang lahat ng bagay na nilikha niya ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Kaya hindi natin masasabi kung talagang accurate yung salitang na mahinga. Maaaring ginamit lang yun para maunawaan lang ng tao. Pero sa totoo lang, walang nakakaunawa sa kung ano ang iniisip ng Diyos. So, pag-iisip ng Diyos, hindi yun applicable sa salita ng Diyos. Pero sa salita ng tao, applicable yun para maunawaan lang ng tao. It is rooted in Genesis 2 and 3, when God rested on the seventh day after creation. Later, God commanded Israel to keep the Sabbath day holy as one of the 10 commandments. Exodus 28:11, Deuteronomy 5:12 and 15. So, ibig sabihin, inuutos ng Diyos yung Sabat na maging banal sa 10 utos. So, sa 10 commandment, holy day ang Sabat. Okay? Ang purpose ng Sabat para magkaroon ng kapahingahan. Pause from work. Exodus 29:11. Reminder of God as Creator. So, ibig sabihin, ang purpose din ng Sabat ay para maalala ng tao na ang Diyos Ama ang lumikha ng sanlibutan. Ibig sabihin, sineselebrate yung Passover, ang
isineselebrate ang Sabat para malaman ng tao na mayroong isang Diyos Ama na lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito o ng buong universe. Nilikha din ang Sabat para i-deliver. Israel was delivered from slavery in Egypt. Deuteronomy 5:15. So, ibig sabihin, ang Sabat ay paalala din na ang mga Israelita ay inilabas mula sa Ehipto. So, basahin natin yung Deuteronomy 5:15. Ito yung sinasabi ng Deuteronomy 5:15. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko na panatilihin mong nakalaan ka sa Diyos Ama ang araw ng pamamahinga. So, ibig sabihin, yung Sabat ay, meaning din ng Sabat ay pag-alala sa pagkakaalipin ng mga Israelita sa Ehipto. So, ang Sabat, ginagawa din ng Sabat para maalala ng mga taga-Israelita na sila ay naging alipin din sa Ehipto sa loob ng 400 taon. 400 years naging alipin ng Israelita, naging alipin ng mga taga-Ehipto ang mga Israelita. So, ginaganap ang Sabat para reminder sa mga taga-Israelita. What is the meaning of Sabat? Ibig sabihin, sign of covenant. Wait lang. Sign of covenant between God and Israel. So, yung Sabat, nagpapaalala din ng covenant. Ibig sabihin, so, Exodus 31:13-17. So, ito na, ito'y isang palatandaan. Ito pa ang meaning ng Sabat, pagpapaalala na ng covenant. O, ano ba yun yung covenant? Yung pakikipag, ito, 31:17, basahin natin. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel na ito'y mananatili habang panahon. So, ibig sabihin ng habang panahon, hanggang sa panahong walang takda. Habang buhay. Hanggang sa panahong walang takda, ibig sabihin ng habang panahon. Okay? So, ibig sabihin yung covenant ng Diyos Ama sa mga Israelita, mananatili yun hanggang sa panahong walang takda. Ito'y palatandaan ko at ng bansang Israel na ito'y mananatili hanggang sa panahong walang takda. Sapagkat sa loob ng 6 na araw nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa 7 araw. So, ibig sabihin, nakipag-alyansa. So, nakipagtipan ang Diyos Ama sa mga Israelita. Yun ay Sabat. Tanda ng pakikipagtipan ng Diyos Ama sa mga Israelita. Okay, palatandaan ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel na ito'y mananatili hanggang sa panahong walang takda. So, ibig sabihin, yung pakikipagtipan ng Diyos Ama sa mga Israelita, hindi yun nawala hanggang sa panahon na to. Nakikipagtipan pa rin ng Ama. Ibig sabihin, yung pakikipagtipan ng Diyos Ama sa mga covenant people ay hanggang sa panahong walang takda. Kahit sa panahon na to. Kasi maraming theologian nagsasabi na dahil nagkasala ang mga Israelita, inalis na yung pakikipagtipan ng Diyos Ama sa kanila. No. Hanggang sa panahon na ito, umiiral ang pakikipagtipan ng Diyos Ama sa mga Israelita kasi gawa nga ng Sabat. Ang Sabat ay tanda ng pakikipagtipan ko at ng bansang Israel. At ito'y mananatili habang panahon o hanggang sa panahong walang takda. Sapagkat sa ika-6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at sa 7 araw, ako ay nagpahinga. Okay? So, ibig sabihin ng Sabat, pakikipagtipan ng Diyos Ama sa bansang Israel. Tandaan nyo,
Sign of covenant between God and Israel. Yun ang ibig sabihin ng Sabbath. Ito naman yung ibig sabihin ng Passover. The Passover is a feast commanded by God in Exodus 12. So, yung Passover naman, Pasko kasi ibig sabihin nito Passover naman sa mga Hudyo. Ang Passover ay Pesach sa salitang Hebreo. Ito ay isang piyesta na commanded o inutos ng Diyos Ama sa Exodus 12. So, puntahan natin. So, ibig sabihin, yung buwan ng Passover, yun ang buwan ng Abib. Unang taon sa kalendaryong Hebreo. Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. So, yung buwan ng Passover, yun ang magiging unang buwan sa kalendaryong Hebreo. Sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, o palagay natin, buwan ng Abib yan. Alam ko kasi ang buwan ng Abib nagsisimula ng tanungin natin yung first day of the year. So, tinanong natin kung ano yung unang buwan ng taon. 'Di ba? Kasi yun yung buwan ng taon na yan yung magiging buwan ng Passover. According to the Bible and the Hebrew calendar, the first month of the year is called Nisan, also in the Torah as Abib. O, sabi ko sa inyo pag sa Torah, ang tawag sa kanya, Abib. Pero pagka sa kalendaryo, ang tawag sa kanya, Nisan. So, yung unang buwan ng kalendaryong Hebreo, ang tawag sa kanya ay buwan ng Abib. O kung tawagin ay buwan ng Nisan. Exodus 12:2. God told Moses and Aaron, "This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you." This referred to the month of Abib, later called Nisan after the Babylonian and fire. So, bago ma-exile sila sa Babylonia, ang pangalan ng buwan na yon ay Abib. Pero after nung ma-exile na sila sa Babylonia, binago nila yon ng Nisan. Sabi ko na nga ba April It usually falls around March, April in the modern Gregorian calendar. Sa panahon ng mga Gregorian calendar, ang katumbas niyan ay Marso, Abril. Okay? The Passover, Pesach, is celebrated on the 14th day of Nisan. So, ibig sabihin, kada March 14 at April 14, yan yung Passover. O, basta yan yung Passover sa unang buwan ng taon. Alalahanin natin yung Sabat ay ginaganap every 14th ng March at April. So, ibig sabihin, ang Sabat at Passover may di ko alam kung parehas ba, kasi tinanong natin yan kay ChatGPT. Pero according dito sa sagot niya, ang Passover ay Pesach, the feast. Ito yung fiesta ito sa Exodus 12. It commemorates when God delivered Israel from Egypt. Yung Passover, parehas din ang Sabat, di ba? Kasi ang Sabat, reminders din. Ayan reminders of redemption, Israel delivered from slavery in Egypt. So, yung sa Sabat at Passover, iisa lang din sila ng kahulugan. It commemorates God delivered Israel from Egypt. So, ibig sabihin, yung Sabat at Passover, piyesta yan ng pagkakaalis ng mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto. 400 years silang inalipin ng mga Egyptian. So, yun ay piyesta ng pagkakalaya ng mga Israelita mula sa kamay ng Ehipto. It commemorates when God delivered Israel from Egypt, sparing their firstborn because of the blood of the lamb applied to their doorpost. So, ibig sabihin, yung Passover,
commemorates God deliver when God, ibig sabihin, ipinapaalala ng Passover na ang Ehipto ay pinakawalan ang Israelita sa loob ng 400 na pagkakailipin. So, babasahin natin to sa Exodo 12:11-14. Ito yung yung, di ba, nagpunta si Moses sa bansang Ehipto. Sabi niya, pakawalan mo ang mga tao ko. Pakawalan mo ang mga tao ng Diyos Ama. So, ibig sabihin, dito pa lang, may tao na ang Diyos Ama. O, dito pa lang, di ba? Saan ba nagsimula yan tao ng Diyos Ama? Kung tawagin, the gods of the people, God, the people of God. Nagsimula yan sa covenant ng Diyos Ama kay Abraham. 'Di ba nung tinuli ang mga anak ni Abraham, lahat ng anak ni Abraham, pati yung kanyang mga alipin na lalaki, tinuli dahil sa sinyalis yun ng pakikipagtipan ng Diyos Amang Banal kay Abraham. Kasi sabi niya, sa iyong lahi magmumula ang kaligtasan. So, ibig sabihin, yung pagtuli na yan, pagpapabanal yan. Ibig sabihin, pag tinuli ang iyong lahi, ibig sabihin, ikaw ay ibinukod. Parang kay Maria, bukod tangi ka sa lahat ng mga babae. Diba? Ito namang lahi ni Abraham, bukod tangi ito sa lahat ng mga lahi sa buong mundo. Kasi, ang Diyos Ama ay nakipagtipan kay Abraham sa lahi ng mga Abrahamic descendant o mga lahing Abraham, na sa kanilang lahi magmumula ang kaligtasan. So, ibig sabihin, dahil nakipagtipan ng Diyos Ama, kailangan niyang pabanalin ang lahi ni Abraham sa pamamagitan ng pagtutuli. Dahil sa kanyang lahi magmumula ang kaligtasan. So, kailangan maging banal ang lahi ng mga Abraham. So, yun ay ginawa sa pamamagitan ng pagtutuli, pagpapabanal sa isang lahi. Kasi banal ang tumatawag. Kaya kailangan maging banal ang tinatawag. Ang lahing Abraham ang pinangakuan ng kaligtasan. Okay? Ito pa. Sabi, 'di ba? Merong pangyayari nga, kasi nga ang Abraham pinaalis sa bansang Ur, kinuha ng Diyos Ama mula sa bansang Ur. Saan yung bansang Ur? Sa Iraq. Dinala niya sa Kanaan. Kaya lang hindi nga pwedeng pumasok pa si Abraham sa Kanaan kasi marumi ang Kanaan. Kailangan linisin ang Kanaan. Ano ang Kanaan ngayon? Israel yan. Marumi pang Israel nung panahon na yun, kaya kailangan linisin. Ngayon, ang sabi ng Ama, 400 years bago makapasok ang lahing Abraham sa Kanaan. So, sa loob ng 400 years, dumami na. Kasi, alalahanin natin, ang anak ni Jacob na si Josue ay naging Kristo sa lahi ng Abraham. Bakit? Kasi itong Abraham, sige, ikwento na natin yung tungkol kay Abraham. Di lahi niyang Abraham. Si Abraham ang nakipagtipan sa Diyos Ama. So, lahat ng kanyang naging anak, alipin, at lahat-lahat ng alipin niya, nagkaroon ng pagtutuli sa lahat ng angkan ni Abraham. So, tinuli ang anak niya si Ismael. Ika-8 araw, yan, ay tipan ng Diyos Ama kay Abraham. So, ang angkan ni Ismael, galing sa lahi ng mga Ehipto, galing sa Egyptian. Kasi ang babaeng si Hagar ay galing siya sa lahi ng mga Ehipto. Egyptian si Hagar. Kaya siya ay lahing alipin, si Ismael, alipin. Ibig sabihin, alipin siya ni Sarah. Kasi si Sarah ay babaeng malaya. Asawa siya ni Abraham, malaya siya. Hindi siya alipin. Si Sarah ang may
alipin. Ang alipin niya si Hagar. Pero ang sabi ng Diyos Ama, sa lahi mo magmumula ang kaligtasan. Kaninong lahi? Kay Hagar ba o kay Sarah? Kasi si Sarah ay kapatid ni Abraham sa ama. So iisa ang dugo nila sa ama. Wait lang. So, sinabi ng Diyos Ama, sa lahi mo magmumula ang kaligtasan. Sino ba ang lahi ni Abraham? Si Hagar ba? Hindi niya lahi si Hagar. Kasi si Hagar ay alipin ni Sarah. Hindi sila magkakadugo. Hindi sila magkadugo ni Hagar. So, ang anak ni Hagar, anak lang ni Abraham sa kanyang pagkatao lang, sa kanya lang. So, nagkaroon lang ng connection si Hagar kay Abraham dahil kay Ismael. Kasi si Hagar ay nagkaanak kay Abraham. Si Ismael ay dugo ni Abraham. Pero hindi ka dugo ni Abraham si Hagar. Si Sarah ang kadugo ni Abraham. Kasi kapatid ni Abraham si Sarah sa ama. So, iisa ang dugo nila sa ama. Pero magkaiba sila sa ina. So, iisa ang dugo nila. Si Sarah ang kadugo ni Abraham sa ama. So, iisa ang dugo nila sa ama. So, magkapatid sila sa ama. Ibig sabihin, iisa ang dugo nila sa ama. Pero magkaiba sila ng ina. So, ibig sabihin si Abraham at saka si Sarah ay magkapatid sa ama. So, lahi ni Abraham si Sarah. Kaya sabi ng Diyos Ama, sa lahi mo magmumula ang kaligtasan. Sino ang lahi ni Abraham? Si Sarah, kasi kapatid niya sa ama si Sarah. Si Sarah ay malaya, hindi siya alipin. Si Hagar ay alipin ni Sarah. Si Hagar ay taga-Egyptian. Egypt. Si Hagar ay alipin ni Sarah. So, ang anak ni Hagar ay alipin ni Sarah. Si Ismael ay alipin ni Sarah dahil alipin niya si Hagar na taga-Egypt. So, ibig sabihin, kay Sarah magmumula ang binhi o lahi na magiging pagmumulan ng lahi ng kaligtasan. So, ang Panginoong Jesucristo ay nagmula sa lahi ni Sarah. Sa purong lahi ni Abraham kasi magkapatid sila sa ama. So, kaya ang lahi ni Sarah ay malaya. Kaya ang Isaac, ang anak ni Sarah ay malaya. Hindi siya alipin. Ang Ismael alipin ni Sarah. So, alipin ni Isaac si Ismael. Kasi alipin ni Sarah si Hagar. So, ibig sabihin, alipin ni Isaac si Ismael. Ang Ismael ngayon ay mga Islam. At ang Isaac ay mga Kristiyano. So, alipin ni Isaac ang mga Islam. Alipin. Ang mga Muslim ay alipin ng Kristiyano. Yan ang totoo. Ngayon, ang nagkaanak si Sarah, ibinigay niya si Hagar kasi hindi siya magkaanak. Pero, sa totoo lang, may pangako ang Diyos Ama kay Abraham na sa iyong lahi magmumula ang kaligtasan. Ibig sabihin, kay Sarah. So, sa edad na 100 taon ni Abraham, sa ika-100 taon ni Abraham at ika-90 anyos naman ni Sarah, nagkaanak sila ng isang Isaac. So, itong Isaac ang totoong dugo ni Abraham, totoong lahi ni Abraham. Ito ang katunayan o pagiging real, katuparan. Ayun, si Isaac ang katuparan ng pangako ng Diyos Ama kay Abraham na sa iyong lahi magmumula ang kaligtasan. So, si Isaac ang naging katuparan ng pangako ng Diyos Ama kay Abraham na sa iyong lahi magmumula ang kaligtasan. Si Isaac ang nagbigay ng katuparan. Okay? So, tignan natin ito. So, ibig sabihin, nang kunin ng Diyos Ama ang amang Abraham, hindi niya agad yan pinapasok sa lupang pangako sa Kanaan. Doon niya lang yan pinatira sa bungad. Sa bungad ng pintuan, kumbaga, sa pasukan ng
Kanaan, pero hindi pa nakapasok. Ibig sabihin sa bungad pa lang siya pinatira ng Diyos Ama, ang amang Abraham. Ibig sabihin, merong taon, 400, sabi, bago ka makapasok dyan, kailangan mapuno muna ang salop ko. So, merong pinupuno ang Diyos Ama na salop. Ibig sabihin, kailangan maging masukol yung galit ng Ama sa mga taga-Kanaan. So, ibig sabihin, pag after ng 400 years, lilinisin ang Kanaan ng mga Israelitang lahi. Ang lahi ng Israelita ay papasok sa Kanaan, sila ang maglilinis sa Kanaan. Okay? Lilinisin nila ang paganong Kanaan. Alala natin, si Kanaan ay anak ni Ham. 'Di ba? Ang pinagmulan ng Kanaan ay anak ni Ham. Sa tatlong anak ni Noah, si Sem, si Ham, at saka si Japet. O ngayon si Ham, nagkaanak si Kanaan. Si Kanaan isinumpa ni Noe. Bakit? Kasi siya ay bunga ng illicit. Alalahanin natin, sabi, at nung makadaong na si Noe sa lupa, kasi tapos na yung Great Tribulation Great Flood. Tapos na yung Great Flood. Tapos na yung Great Flood. Nakadaong na ang lupa sa Mount Ararat. Nakadaong na ang barko. Ang barko sa lupa ng Mount Ararat. Yung Mount Ararat na sa Turkey. Ngayon, ang Turkey, diyan makikita yung lumang labi ng barko ni Noah. Okay? Diyan, nang makadaong na si Noah diyan, nagtanim siya ng ubas. Ngayon yung ubas sa sobrang kalasingan, kasi si Noah, hindi niya pa alam na ang ubas ay nakakalasing. O maaaring nagtanim siya ng ubas, tapos nagkaroon siya ng fermentation, nag-imbak siya ng maraming bunga ng ubas, tapos hanggang sa magkaroon ng fermentation, naging alak ang ubas, at nang maamoy niya, ang sarap. Ang sarap na sarap siya doon sa alak na gawa sa ubas. Hanggang sa ininom niya, at tapos nang makita ni Ham ang kahubaran ni Noah. O, ibig sabihin, sino ba ang kahubaran ni Noah? Ang kanyang asawa. So, ibig sabihin, nang makita ni Ham ang kahubaran ng kanyang asawa, sino yung asawa niya? Yun yung anak ni Cain, Tubal Cain. Anak yun. Basta galing yan sa lahi ng Cain, yung asawa ni Noah. Tapos, ngayon, nung makita niya yung kahubaran ng kanyang ina, nagkaroon siya ng pagnanasa. So, ibig sabihin, ni-rape niya ang kanyang ina habang tulog ang kanyang ama. At nagkaanak ang kanyang ina, si Kanaan. At isinumpa ng kanyang ama, si Noah, si Kanaan. Isinumpa niya kasi sabi niya, magiging alipin ka ng magiging lahi ni Sem at saka ni Japet. So, alipin siya ng mga lahi ng Japet at Kanaan. So, ibig sabihin, at Sem, lahing Sem, lahing Japet, magiging alipin si Kanaan kasi si Kanaan ay anak, illicit child ng asawa ni Noah at saka ng kanyang anak na si Ham. So, ibig sabihin, mag-ina nagtirahan at ang naging anak ay si Kanaan. Pero isinumpa naman niya ni Noe si Kanaan. Ngayon, ito si Kanaan, punong-puno nga ng mga paganong tao. Ang sabi si Kanaan, ang pinakamaruming bansa, na gustong pilit na pinapalinis ng Diyos Ama. Kasi ang mga nakatira kay Kanaan, puro mga walang Diyos na kinikilala. Mga pagano, mga Diyos-Diyusan. O yan, ang pilit na pinapapatay ng Diyos Ama yung mga tao dyan sa Kanaan. Ibig sabihin ng pinapalinis, pinapalikwida ang mga tao sa Kanaan kasi mga pagano yan. Andyan ang mga Hiteo, andyan ang mga Kanaaniyo, andyan ang mga Moabita, Amonita. Yan ang mga pinipilit ng Diyos Ama na ma-eradicate o ma-likwida. Pero hindi ginawa nga ng mga Israelita. Ang bagkos, hindi nila nilikwida, pero ginawa nilang mga kaibigan. They intermingling. Ibig sabihin ng intermingling, nakipag-asawahan sila.
diyan sa mga lahi ni Kanaan na mga pagano, walang Diyos na kinikilala. Ang mga Astoret, Baal, ang kinikilala nilang mga Diyos. Yung pag-aalay ng mga anak, lalo na pagpanganay ay lalaki, iaalay nila kay Astoret o kay Baal at ililibing nila sa sementeryo ng Topet. So yan ang ibig sabihin. Okay? So basahin natin yung Exodo 12:11-14. Exodo 12:11-14. So puntahan natin yan, be. Ito na, ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi. O di ibig sabihin, hanggang sa panahong walang takda, magiging buhay yung pakikipagtipan ng Diyos Ama sa lahi ng mga Abrahamic. So, yung Diyos Ama ay nakikipagtipan sa lahi ng mga Abraham. Kasi sa kanyang lahi nagmumula ang kaligtasan. Ibig sabihin, lahat ng mga tinutuli ay paraan ng pagpapabanal. Pag tinutuli, ang araw na ito ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ng Diyos Ama. O piyesta ng Diyos. Piyesta ng Diyos. Anong araw yung piyesta ng Diyos? March 14 hanggang April 14. Unang taon ng buwan ng kalendaryong Hebreo. Nisan or buwan ng Abib. March 14 hanggang April 14 ang piyesta ng Diyos. Okay? Bilang piyesta ng Diyos, sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. So, yung Passover at saka yung Sabat ay piyesta ng Diyos. Yun ay araw ng kanyang pamamahinga. Pero ang araw ng pamamahinga sa bagong tipan ay pamamahingang espiritual. Sino ba yung pamamahingang espiritual ng Diyos Ama? Sa bagong tipan. Tipan ng espiritu kasi ang bagong tipan. Ang lumang tipan sa laman. Ang bagong tipan sa espiritu. Sino ba ang nakipagtipan sa espiritu? Ang lahing Abraham. Nakipagtipan sila sa espiritu. Ang Diyos Ama ay isang espiritu. Ang mga lahing Abraham ay nakipagtipan sa lahi ng espiritu. Ang Diyos Ama. Ang sabi, ang Sabat o Passover, Passover, Sabat ay pag-alala sa piyesta ng Diyos sa panahon na kung saan nakipagtipan ang amang Abraham sa Diyos Amang Banal. Okay? So, puntahan natin ulit. Ano ba ang purpose ng Sabat? Ito, sabi kasi dito, ito na yung meaning of Sabat, di ba? The word Sabat comes from the Hebrew Shabbat, meaning rest or cease. Pero, hindi ibig sabihin na napagod, ha? Walang kapaguran ng Diyos Ama. Espiritu yun. It rooted in Genesis 2:2-3. When God rested on the 7th day after creation. Later, God commanded Israel to keep the Sabbath day holy as one of the 10 commandments. Deuteronomio 5:12-15 and Exodus 20. Ito yung nasa nasa 10 commandments. 10 commandments, Deuteronomio 5:12-15. Puntahan natin Deuteronomio. Ang sabi ganoon, ang piyesta ng Sabat ay para sa mga Hebreo. Dahil ang mga Hebreo ang nakipagtipan sa Diyos Ama, lumang tipan sa laman. Ang tipan sa laman, kailangan paglilinis yan sa laman. Kailangan ang laman ay maging malinis para makasundo ng banal na espiritu. So, ibig sabihin ng espiritual na tipan ay para sa Panginoong Hesukristo. So, kailangan linisin ng Panginoong Hesukristo ang mga laman. So, laman at ang espiritu kailangan magkasundo para maligtas ang kaluluwa. Tandaan nyo, ha? Ang lumang tipan sa laman para maging malinis ang laman. Ang bagong tipan sa espiritu para maging malinis ang espiritu. Ang tipan sa laman, nililinis niya, binabanal niya ang laman. Pagpapabanal sa laman.
Ang tipan sa espiritu, pagpapabanal sa espiritu. Kailangan magkasundo ang laman at espiritu ng maligtas ang kaluluwa. Hindi pwedeng hindi makikipag-isa ang espiritong banal sa maruming laman. Nangangati ilong ko sa inyo. Pag marumi laman mo, hindi ka pwedeng makasundo ng espiritual na banal. Banal lang tumatawag, kailangan banal ang tumatawag. Maging banal ka sa laman, maging banal ka sa espiritu. Okay. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga, tulad ng ipinag-uutos ng Diyos Ama na iyong Diyos. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Kailan to ginawa? Nakipagtipan ng Diyos Ama kanino? Sa mga Israelita. So sa mga Israelita ito ay ipinagkatipan pa, ipinagtipan. Pero sa panahon ngayon, narito na ang kaligtasan. Itong pakikipagtipan naman sa kaligtasan ng ating ginagawa. Kasi noon, ang nakipagtipan sa laman, ang Diyos Ama ay nilinis niya ang laman. So, ang panahon ng Moises ay lumang tipan, tipan sa laman. Nililinis ang laman para maging kaakma, kasundo ng espiritong malinis. Okay? Subalit ang ikapitong araw ay para sa Diyos Ama na iyong Diyos. So, piyesta ng Diyos ang tawag sa Sabat. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag kang magtatrabaho. Ang sino man sa inyo, ikaw ang iyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ni alin man sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamahin sa inyo. Ang iyong alipin lalaki man o babae, kailangan mga mahinga tulad mo. Alalahanin mong naging alipin ka rin sa Ehipto at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko na panatilihin mong nakalaan sa Diyos Ama ang araw ng pamamahinga. So ito ay Sabat para sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Nakipagtipan sila sa espiritual na Ama, Diyos Amang banal, at nililinis ng tipan sa laman ang laman. Igalang mo, wala na yan. So punta na. Ano ba ibig sabihin ng rest from all your works? Mamahinga ka, ibig sabihin ng pamamahinga sa lahat ng iyong gawain. Ano ba ang mga gawain ng tao? Puro kasamaan. So ibig sabihin ng Sabat o ang Sabat o Passover o Fiesta ng Diyos ay ibig sabihin mamahinga ka sa lahat ng iyong mga kasamaan. Magbago ka, magsisi ka, tumalikod ka sa kasamaan mo. Yan ang ibig sabihin ng Sabat. Kung ang gawain mo sa loob ng 6 na araw sa mga tao, gawain nila masama, puro kasamaan, isip, puso, walang inisip kundi puro kasamaan, mamahinga ka. Ibig sabihin magsisi ka, tumalikod ka, kalimutan mo yung mga kasamaan mo. Yan ang ibig sabihin ng Sabat. Mamahinga ka sa lahat ng iyong gawain. Sa mga tao, ang mga gawain nila ay karumal-dumal, puro kasamaan. Diba? Sinabi niya, ano ba itong lahing tao na to na 24 oras, 24/7, walang inisip kundi puro kasamaan, puro masama. So ang Sabat, ibig sabihin mamahinga ka, tumalikod ka, magsisi ka, mamahinga ka, tumigil ka sa mga kasamaan mo. Kasi puro kasamaan naman ang iniisip ng tao. 'Di ba? Kaya nga ano ba tong lahi na to ng tao na walang inisip kundi puro kasamaan. Walang ginawa ang puso kundi puro kumatha ng kasamaan. 'Di ba? Ayan ang sabi ng Diyos. Kaya ibig sabihin mamahinga ka. Ibig sabihin ng Sabat, tumigil ka sa kasamaan mo. Reminder as God creator, dahil siya ang may likha ng langit at lupa. Kailangan kang magkaroon ng takot sa Kanya. Reminder of redemption, Israel was delivered from slavery in Egypt. Bakit na, basahin nga natin itong sinasabi ng Exodus 20:11. Nasabi dito, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw na sa pamamahinga. 6 na araw kang magtrabaho. Ito bilgi sabihin, ano ang layunin ng Sabat? Rest from labor, a pause from work.
Okay? Exodo 20 sabi, 6 na araw na kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit sa ikapitong araw ay para sa Diyos Ama na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag kang magtatrabaho kasi binigyan niya ng kapahingahan ang tao mula sa kanyang mga gawa. So ibig sabihin, lahat ng kasamaan ng tao kalimutan niya muna sa araw ng Sabat. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho sino man sa inyo, kayo ang inyong mga anak, mga alipin, lahat. 6 na araw kung nilikang langit at ang lupa at mga dagat at lahat ng nasa mga ito. Ngunit namamahinga ako sa ikapitong araw, kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Ang araw ng Sabat ay para sa Diyos. Para sa Diyos ang araw ng Sabat, piyesta ng Diyos, reminder of redemption, Israel. So, dililiber din, inilabas din yan ang purpose reminder of redemption, reminder of God as creator, rest from labor, sign of covenant between God and Israel. Ang Sabat. So, ito, ginagawa ito ng mga Israelita. Para sa mga Hudyo ito kasi ito ay senyalis ng kanilang covenant sa panahong walang takda. Ibig sabihin sa habang panahon gagawin ito ng mga Hudyo kasi ito ay tanda ng kanilang pakikipagtipan sa Diyos Ama. Kaya ang mga Hudyo ginagawa nila ito sa mga Hudyo. Okay? The rest of sign of covenant between God and Israel. So basahin ng Exodo ito yung araw ng ito ay ang Sabat ay para sa mga Israelita. Yan ang araw ng pamamahinga. Sinabi ng Diyos Ama, sabihin mo sa mga Israelita na ipangili ng araw ng pamamahinga sapagkat ito ay magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salilahi na kayo aking pinili para maging bayan ko. Effective pa rin ba ito hanggang ngayon? Hindi na kasi ang panahon ng Sabat, ang panahon ng lumang tipan ay para sa mga Israelita. Maring effective ito sa iba. Kasi sabi hanggang sa panahon walang takda. So effective ito sa mga Israelita kung Hudyo ka. Kung Hudyo ka, effective ito. So ito ay iyong gagawin hanggang ngayon. Kasi sabi, ito'y palatandaan ng aking pakipagtipan sa mga Hudyo sa panahong walang takda. So habang panahon, ise-celebrate ito ng mga Hudyo. Hebreo. Sinabi ng Diyos Ama, sabihin mo sa mga Israelita na ipangili ng araw ng pamamahinga sapagkat ito ay magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga lahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangili ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Papatayin ng sinumang hindi magpahalaga rito at ititiwalagan sinumang magtrabaho sa araw na ito. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw ay araw na ganap ng pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ng sinumang magtrabaho. Ipangingilin ito ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ito isang palantandaan ko at ng bansang Israel at ito'y mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa ikapitong araw. So, ibig sabihin, habang panahon, gagawin ito ng mga Israelita. Okay? Matapos sabihin ng Diyos Ama kay Moses ang lahat ng ito, sa bundok Sinai, ibinigay niya dito ang 2 tapyas ng buo ng batong kinasusulatan ng kautusan ng Diyos Ama. Para sa mga Hudyo ito, hindi ito para sa mga Kristiyano. Sign of covenant, yung Sabat o Paskwa. Meaning of the Passover. The Passover, feast of the commanded by the God in Exodus 12. Commemorate when God delivered Israel from Egypt. So yung Passover, ito na yung sinasabi ng pagliligtas ng Diyos Ama sa lahing Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. So, ano natin yan, mamaya naman yan.